Hindi pa gaanong matagal, noong ang pamahalaang Briton ang namamayani sa Iraq, isang lungsod sa katimugang bahagi ng bansa, ang nilukuban ng matinding takot, habang ang mga naninirahan dito ay napasailalim sa kapangyarihan ng isang nakakatakot na nilalang. Isang nilalang na parang galing sa bangungot, malayang gumagala sa mga lansangan. May ilang nagsabing ito ay gutom na aso, iba naman ay madilim na nilalang na parang unggoy, at may naniniwalang halimaw itong kumakain ng tao na pinalaya ng mga Britong mananakop. Anuman ang tunay na pagkakakilanlan nito, tiyak na nagdulot ito ng matinding takot sa sinumang nakatagpo nito. Hindi maipaliwanag ang tagapagdala ng lagim dahil sa kakaibang kakayahan nito. Kaya nitong hukayin ang bangkay mula libingan, pumatay ng mapanganib na kobra at mamba, at maghukay ng 10 talampakang butas sa ilang minuto. Hindi tinatabla ng pana, palaso, o itak ang makapal nitong balat, dahilan ng takot at misteryo saan man ito dumaan. Kilalanin ang pinakamabangis at magulong mandirigma ng kagubatan, ang honey badger. Ang Mellivora capensis, kilala bilang ratel o honey badger, ay mammal na matatagpuan sa Africa, Timog Kanlurang Asya at subkontinente ng India. Ito ang natatanging natitirang uri sa Mellivora genus sa mustelid subfamily na Melliborinae. Sa kabila ng pangalan nito, ang honey badger ay hindi kahawig ng ibang uri ng badger. Sa halip, maaari itong ituring na isang mas malaking bersyon ng isang weasel o polecat. Ang honey badger, na may mahabang katawan at matibay na maiikling binti, ay naglalakad ng may matinding kumpiyansa sa kaharian ng mga hayop. Pinakamalaking terrestrial mustelid sa Africa, ang mga adult nito ay may taas na 10 punto, 11 pulgada sa balikat, habang ang katawan ay 20-30 pulgada at buntot na 4.7, 11.8 pulgada ang haba. Mas maliit ang mga babae kaysa lalaki, at ang adult honey badger ay tumitimbang ng 14-26 libra, kaya sila ang pangatlong pinakamabigat na badger, sunod sa European at hog badger. Pero kapag nabigyan sila ng tamang kondisyon, maaari pa silang tumaba ng higit sa karaniwan. Walang kapantay ang tatag ng honey badger sa kaharian ng hayop. Ayon sa Guinness Book of World Records, ang mga maliit na nilalang na parang weasel na ito ang pinakamatapang na mammal sa mundo. Tama lang, dahil kinakalaban nito halos lahat ng hayop kapag walang takas, kahit mas malalaking mandaragit gaya ng leon at hyena. Hindi basta-basta nabubutas ng kagat ng bubuyog, tinik ng porcupine o ng ibang hayop ang makapal nilang balat. Kahit kabayo, baka, o Cape Buffalo ang pumasok sa lungga ng honey badger, agad nitong ipagtatanggol ang sarili. Kasabay ng matatag na tapang, ang mga sandatang panlaban ng honey badger ang dahilan ng kanilang katapangan. Una, ang balat nito ay napakakapal at maluwag, kaya nagagawa ng hayop na gumalaw ng malaya sa loob nito. Perpekto ang katangiang ito sa laban sa kapwa honey badger, at napaka-epektibo rin sa pagtitiis ng tama ng pana, palaso at itak. Nakakatulong din ang nababaluktot na balat ng honey badger sa pagtakas kapag nahawakan siya ng mandaragit. Ang magkapartner na matapang na honey badger na ito ay haharap sa mas matinding pagsubok. 6 na gutom na leon ang handang sumugod sa kanila. Pero ang matitibay na nilalang na ito ay halos umikot ng 300 at 60 degrees sa loob ng maluwag at makapal nilang balat kahit nasa bibig ng mandaragit. Bukod pa rito, ang kanilang mga ulo ay maliit at patag na may maiikling nguso at mas maliliit pang mga mata, habang ang kanilang mga tainga ay parang mga umbok lang sa balat. Ang pagkakaayos ng mga bahagi ng katawan na ito ay tumutulong sa kanila na mabawasan ang pinsala sa mga laban. Dagdag pa rito, ang kanilang mga paa ay may napakalalakas na mga kuko, maikli sa mga hulihang paa at kapansin-pansing mahaba naman sa mga harapang paa. Bahagyang plantigrade ang mga hayop na ito, may makakapal na pad sa mga talampakang walang balahibo hanggang sa pulso at maikling buntot na natatakpan ng mahahabang balahibo. Ang pinakakapansin-pansin, tulad ng hyena, skunk at mongoose, ang honey badger ay may anal pouch na, kakaiba sa karamihan ng mustelids, ay nababaliktad palabas at naglalabas ng matinding amoy. Ang katangiang ito ay tumutulong sa kanila na pakalmahin ang mga bubuyog kapag sumasalakay sa mga pugad ng pukyutan o itaboy, kahit ang malalaking mandaragit ng sapat na oras para makaligtas sila. Ang honey badger na kilala sa katapangan nito ay may pinaka-hindi mapiling dieta sa pamilya ng weasel, na tanging ang wolverine lang ang maituturing na katapat.
Kapag ito'y nagutom, walang makakaharang sa kanya. Dahil sa lakas at bilis nito, nakakapaghukay ng malalim ang hayop na ito sa loob ng ilang minuto sa matigas na lupa at nakakakuha ng maraming pagkain. Ang pagkain nito ay binubuo ng 59 na iba't ibang uri ng hayop kabilang ang mga insekto, palaka, butiki, daga, ibon, itlog at iba't ibang klase ng berries, prutas at gulay. Kapag naghahanap ito ng pagkaing halaman, magaling itong mag-angat ng bato o mag-alis ng balat ng puno. Sa kabila ng iba't ibang pagkain nito, napagmasdan na ang honey badger ay nagpapalayas ng mga anak ng leon mula sa mga patay na hayop na nagpapakita ng ugaling kumakain ng mga napatay na hayop. Kinakain nila lahat ng parte ng biktima mula balat, buhok, balahibo, laman at buto gamit ang harapang paa para hawakan ang pagkain. Ang kanilang matitibay na ngipin ay nagpapahintulot sa kanila na madaling basagin ang mga shell ng pagong. Kahanga-hanga, umaabot sa 25% ng kanilang pagkain ay mga ahas, lalo na ang king cobra at black mamba. Kumakain rin sila ng mga dambuhalang walang kamandag gaya ng African rock python. Ang kakayahan nilang harapin ang mga mabagsik na reptilyang ito ay nagmumula sa kanilang immunity sa karamihan ng laso ng ahas, na isang kahanga-hangang adaptasyon na nagpapakita ng kanilang walang takot na kalikasan. Dagdag pa, ang makapal at maluwag nilang balat ay nagpapabawas sa epekto ng kagat ng ahas. Nangangaso ang honey badger ng malaking kobra, ngunit habang pinapasuko niya ito, hindi niya napansin na natuklaw siya ng makamandag na ahas. Habang kinakain ng ahas, kumalat ang lason sa honey badger kaya bigla itong bumagsak. Gayunpaman, makalipas ang ilang sandali, biglang bumangon ang honey badger at ipinagpatuloy ang pagkain nito na parang walang nangyari. Ang matinding gana nito sa pagkain ay minsan umaakit ng hindi kanais-nais na atensyon mula sa ibang hayop tulad ng mga goshawk o jackal. Ang mga oportunista ay hinihintay na mahuli ng honey badger ang biktima, tapos bigla silang sisingit at aagawin ang premyo bago makuha ng honey badger. Para sa honey badger, maliit lang itong abala. Nilalampasan nito ang kabiguan at agad naghahanap ng bagong pagkain para mapawi ang gutom. Kapag gutom, ang honey badger ay nagiging istorbo, umaatake sa alagang hayop at minsan sinisira ang buong sakahan. Kilala sila sa pagsira ng makakapal na tabla sa kulungan ng manok at paghuhukay sa ilalim ng batong pundasyon. Sa mga ganitong paglusob, madalas silang gumagawa ng labis na pagpatay, gaya ng isang insidente kung saan 17 Muscovy na pato at 36 na manok ang napatay. Ang lakas at tiyaga nila ang dahilan kaya mahirap silang pigilan, at ang makapal at maluwag nilang balat ay nagpapahirap sa pangangaso gamit ang aso. Pinaka-epektibong paraan ng pagpatay sa honey badger ay ang barilin o malakas na hampasin sa likod ng ulo para madurog ang bungo. Kung sawa ka na sa kanila, ang honey badger ay hindi lang gutom o matapang, sobrang tuso rin sila. Sa katunayan, sila ay isa sa ilang mamal na bihasa sa paggamit ng kagamitan. Kaya ng ilan sa kanila magbukas ng kandado, tanggalin ang latch at paikutin ang knob, kaya parang escape artist sila sa kulungan. Ang honey sa pangalan nito ay may kaugnayan sa matagal ng kwento tungkol sa honey guide na ibon. Sabi sa alamat, mahusay maghanap ng pulot ang mga honey guide pero di nila kayang buksan ang pugad ng bubuyog, kaya inaakit nila ang honey badger gamit ang espesyal nilang huni. Binabasag ng honey badger ang pugad, kinakain ang mga uod at iniiwan ang iba para sa honey guide. Kahit nakakatuwa ang kwento, walang siyentipikong ebidensya ng ugnayan sa pagitan ng honey guide at honey badger, maliban sa pagkakatulad ng kanilang pangalan at hilig sa uod ng bubuyog. Ginagamit ng mga tao ang hilig nila sa pulot at uod para malaman ang pinagmumulan ng pulot. Ngunit hindi dito nagtatapos ang ugnayang ito. Sa ilang bahagi ng Asya, kilala ang honey badger sa paghuhukay ng mga bangkay ng tao. Kung totoo man ang mga sabi-sabi tungkol sa mga honey badger na kumakain ng tao sa Timog Iraq, ay hindi pa rin nakukumpirma. Pero ang mga honey badger ay talagang maaaring umatake sa tao kapag ginalit at kaya nilang pumatay ng isang adulto. Sa Kenya, pangunahing tagapagdala ng rabies ang honey badger. Noong Hulyo 25, 2021 nakita ang honey badger sa bukirin sa South Africa at kinagat nito ang isang aso. Kinabukasan, inatake ng parehong honey badger ang 3 babae kung saan isa ang naospital at namatay dahil sa mga sugat.
Dahil sa ganitong pag-uugali, maraming honey badger ang nahuhuli at hindi sinasadyang nalalason ng mga magsasaka at mga tagapag-alaga ng pukyutan na nagtatangkang protektahan ang kanilang ari-arian mula sa mga mandaragit na ito. Hinuhuli rin sila para sa balat at kuko na ayon sa tradisyonal na medisina ay simbolo ng tapang at bagsik ng hayop. Bumababa ang kanilang populasyon pero itinuturing pa rin silang least concerned sa IUCN Red List na ibig sabihin hindi pa malaking problema ang pagbaba ng bilang nila. Kaya kung sakaling makaharap mo ang isang honey badger, siguraduhin may bakuna ka laban sa rabies. O mas mabuti pa, hangaan mo na lang ang matapang na nilalang na ito mula sa ligtas na distansya. Salamat sa panunood at magkita tayo sa susunod. Salamat sa suporta ng mga miyembro. Huwag kalimutang sumali para sa eksklusibong benepisyo.